Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This will be your reading for November 16 to 22 or kung kailan mo man ito mapanood. Thank you so much Capricorn sa iyong patuloy na pagsubaybay. Gusto ko lang iparating sa iyo, I'm thankful and grateful at malaking tulong ang lahat ng inyong likes, shares, and comments. Regarding private readings naman, panoorin ninyo hanggang dulo ng video. Nandyan yung mga detalye, pati na rin yung mga nakasulat sa description. Nandyan din po yung mga link na kailangan ninyo. Okay. Yung energies dito na masasagap natin, pwedeng sa iba, tapos na, pero pwedeng sa iba nangyayari or mangyayari pa lang. Wala po akong control dyan. Collective reading lamang ito, hindi ito tutugma sa lahat. Pagdating sa mga energies na mapipick up natin dito, pwedeng energy mo yun or energy ng taong nakakadil mo. So, first card mo is friendship. Tapos, eto na naman. Labas ng labas to, yung physical. Let's get physical. Let's vault in. Ayokong banggitin yung word kasi baka bawal, hindi ako sure. Something about, physical connection, passion, physical attraction. Ayan. Tsuktsakan, alam nyo na yan. Let's bolt in yan. Yan yung mga energy. Okay. Okay, may twist and turn dito. So, malakas yung energy dito ng kung gusto nyong gumawa ng baby. Sabi ko nga, masyadong physical. So, very fertile sa mga nagbabalak, nagpaplanong makabuo ng anak. Yan yun. Pero kung ayaw mo, mag-ingat ka. Either way. Kung gusto nyo, kayo mag-asawa, nagtatry kayo, yan yun. Yan na yung nyo, go signal. So, sa mga single, ingat-ingat, baka kayo ay alam mo yun, madali or maging marupok kayo and then mapunta kayo sa kumbaga pagka nagpadala kayo sa temptation ninyo, sabi pwedeng ikapahamak nyo yan. Yun yung nakasulat sa card. Pero yung mga may existing dito na jowa, asawa, kakonek o kachorbahan ninyo, mas mataas yung urges, mas mataas yung cravings ninyo na mag-bolt in kayo, mag-connect kayo, ayan. Okay. So, andyan yung opportunity na may magaganap sa inyo, may mangyayari, alam nyo na yun. Okay. So, nasa sa inyo yan kung magpapadala kayo sa temptation or kung hindi naman bawal na yan, pagkukonek. Pero depende yan sa setup ninyo, iba-iba, Capricorn, merong binabanggit dito about kaibigan. Sabi dito, either ikaw yung nangangailangan ng tulong or advice ng kaibigan or yung kaibigan mo yung nangangailangan ng tulong or advice. Sinasabi kasi dito merong nangangailangan ng counseling or tulong from a friend. Whether ikaw yung gagawa nito or ikaw yung makaka-receive nito or nangangailangan nito. Kindness ayan kailangan ng help and then yung isa is very kind naman para magbigay ng tulong, suporta, guidance, counseling, advice para lang maka-back on track daw yung kaibigan. Okay? Ikaw man yung magbibigay or nangangailangan yan. Meron ka ring personal riches dito. Sabi dito, small successes are likely now. So, dito sa present mo, pwedeng may mga small successes. Tapos, pwedeng meron pang mas malaking success na paparating sa'yo on the way, in the future. Okay? So, take note. Sa present, pwedeng may maliit na success na and then pwedeng may mga parating pa sa'yo mas malaking success. Or opportunity, sabihin na natin yan. Ayan, pagdating sa kaperahan, pwedeng may improvement. Mafe-feel ninyo yung yung improvement sa
financial ano ninyo, situation. Iwasan ninyo yung mga get rich schemes or yung mga easy money or illegal na ano, maruming pera. Okay? Wala naman kasi talagang easy na legal eh. Lahat ng bagay na legit easy, pinaghihirapan yan. Hindi yan instant, no? Walang ganon. Ang alam ko lang instant noodles. Ayan, meron ding swerte pa parating sa iyo. Ayan, no? A sudden change of luck is likely. O, things are working in your favor. So, ito yung excellent time para sa iyo, Capricorn, para, ano ba tawag dito? Ma-maximize mo. Samantalahin mo itong magandang pagkakataon na to kasi maswerte ito. So, ano man yung mga gagawin mo, ayan, double time ka kasi habang maswerte. Habang andyan yung opportunity, habang nasa itaas si Wheel of Fortune para sa'yo. So, ito si Wheel of Fortune eh. Pumapabor sa'yo yung mga bagay-bagay. So, kung ako sa'yo, i-maximize mo itong pagkakataon na ito. Okay? Twist and turns, yun lang. May mga ano dito. Pwedeng mga aberya, mga hindi inaasahan na pangyayari, mga bagay na hindi naman kasali sa plano. Okay? Ayan, oh. Possible na may mga changes dito, biglaan, may mga ano, istorbo, aberya, conflict, blockage, oh, lahat na ng epal sa gabal, panira ng moment, ayan, mga panggulat, no? Make sure daw na ikaw ay prepared. Kasi possible na may upheaval na parating sa iyo. Ibig sabihin may something na kailangan mong kaharapin na challenging. Okay? Pagde-declutter o pagbabawas ng mga kagamitan, pagiging minimalist, yung mga objects or people na hindi na dapat kinikip. May pagbabawas. Yan, no? Yung mga hindi mo na daw dapat i-keep. Whether mga bagay man yan or tao. Capricorn, itong November, hanggang November 22 siguro, ito yung mga, isa sa mga, ma-accomplish more gusto mong gawin. Okay, merong tao dito na marireveal yung tunay na kulay niya sa'yo. And pwede kang bigyan nito ng disappointment, or pwede kang masaktan yung kalooban mo. O, marireveal na kung ano talaga yung pagkatao nitong person na to. Siguro merong something na mangyayari na okay, dahil dun sa nangyari yun, nalaman mo na ano talaga yung tunay na ugali nito, or ano ba talaga yung tunay na intention niya. And pwedeng masakit para sa iyo yung malalaman mo about this person. Okay? Tignan na natin yung love life mo, Capricorn. Using ko lang para magkasya sila. Ay, unworthy. Okay. So, yun yung marireveal dito sa declutter. Pwedeng jowa mo o kakonect mo. Ayan o. Hindi mo deserve tong person na to. Unworthy. You deserve better, yun ang ibig sabihin. Ayan o, sabi niya, you're a better person than I am. Alam naman niya na hindi mo siya deserve. Okay? Ayan, may mga lessons learned dito. Ito na yun. Sabi ko nga meron kang matutuklasan dito. Kumbaga, itong pangyayari na to, yan yung defining moment nitong person na to, na doon mo malalaman ano ba talaga yung totoong feelings, intentions, ugali, tunay na kulay, pagkatao niyang person na yan.
And pwedeng magiging masakit sa'yo yung malalaman mo. Pero yun na nga yung masakit. Ayan, yung mga lessons learned. This is something na hindi mo makakalimutan kung ano man yung lesson learned na yan. Yun yung revelation nitong tao na to. Malalaman mo na talaga kung ano talaga siya. Anong klaseng jowa. Okay? There's a feeling of emptiness dito. Absence, emptiness. Pwedeng iba sa inyo, baka ano na kayo, pwede itong yung mga widowed na. Ayan. So, pwedeng iba sa inyo, empty pa rin kayo kasi hinahanap-hanap nyo pa rin yung loved one nyo na yun. Pero wala na sila ngayon dito sa poder ninyo, hindi na kayo magkasama, or pwedeng ano na sila, wala na dito sa ano, no longer living with you, no longer living with us. Yan. Pwedeng wala na. Okay. So, pwedeng iba dito, nagluluksa pa rin kayo, or sad pa rin kayo about the absence nitong person na may miss nyo pa rin siya, hinahanap-hanap nyo pa rin. Okay. Okay, meron ding energy dito ng gusto ng commitment sa'yo, Capricorn, kung sino man to. Ayan. Sabi niya rito, I want you to be a part of my future. Okay, pwedeng ibang eksena na naman to. Kasi, gusto niya siguro ng solid na ano, na commitment, itong person na to. Ayan. Gusto niya siguro pang long term na commitment, kung sino man ito. Hindi ko alam kung bagong person yan. Or pwedeng ikaw yan, kung ikaw yung nagde-demand niyan, gusto mo mangyari, makasal, no? Or engagement. The Empress, pwedeng Taurus or Virgo energy. Masyadong matigas yung Virgo. Knight of Wands, pwedeng may fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding earth sign, nakapareho mo, Taurus, Virgo, Capricorn, ito nga, ano. Pwedeng may Taurus, Libra. So, siguro Taurus kasi may earth sign energy, Taurus, tsaka fire sign, earth sign, and, Taurus, tsaka Libra. Yung malalakas na energies dito. Kung pagbabasehan ko yung 4 na cards. Tapos sa bottom mo, meron kang Lovers, which is Gemini energy din. Very strong talaga energy dito ng pregnancy. Yan, yung mga gustong mag-conceive, makabuo, magka-baby, ito na yun. Okay? Motherhood, pregnancy. Ito na yung fertile moment, kaya kung gusto nyong mag-try, yan, sa mga couples, mag-asawa na gusto magka-baby, ito na yun. Or, Empress is about abundance, or pagiging caring, or taking care of something, nurturing, aalagaan mo yung bagay na yan hanggang, lumaki, lumago, yan, nakikita ko dito. This is you taking care of something, Capricorn. Ino-nurture mo to hanggang lumago ito. Or something coming into fruition, kasi malapit mo nang i-harvest ito eh. Feel ko lang, pwedeng iba meron kayong ha-harvestin, mare-receive, no? Ibig sabihin, pag ha-harvestin, aanihin mo something na ginawa mo. Yan. Magkakaroon na ng resulta or bunga. Yung ginawa mo na yan, itong 16 to 22 November. Okay. Ito na nga, Ang lakas talaga ng tsuktsakan energy dito, or volt in, physical. Ayan, Knight of Wands. Mag-ingat ka dito sa Knight of Wands, baka ma-hit and run ka niyan. Baka mamaya pagkatapos may nangyari sa inyo, bigla na lang wala na. Hindi na magparamdam. O baka naman gusto lang niya SEX, physical, tapos walang no strings attached. Pwedeng ganon, pwedeng mga one night stand, kalandian lang, may tsuktsakan lang, may nangyari sa inyo, pero pwedeng walang balak kang panagutan or seryosohin. Mag-ingat ha, yung sa mga ayaw majontis. Tapos nasa sayo naman yan eh. Yun na yung winarn ko kanina sa inyo. Reviewin nyo na lang kung nakalimutan nyo, nandito yan.
So, nakikita ko dito is, ano, a new contract or a new project paparating sa inyo, Three of Pentacles. Yan. So, nakikita ko dito is teamwork. Nakikita ko panibagong mga makakatrabaho. Okay. Or meron kang makakatulong dito para lang matapos mo tong gawain na to. Ayan. Nakikita ko dito. Ang pinakasusi dito is maghanap ka ng mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Kasi hindi mo to ma-accomplish ng ikaw lang. Kailangan tulong-tulong kayo dyan or ambagan, no? Dapat lahat merong ambag para matapos yung gawain. Okay? Yun yung nakikita ko. Ano man yung maibabahagi ninyo para dito sa gawain na to. Para maging successful siya or magbunga ng maganda, matapos, ma-accomplish. Justice card is consequences sa iyong mga actions, no? Sabi ko nga doon, dito, yung nabasa ko dito, kapag nagpadala ka sa temptation, pwede kang mapahamak, punta in trouble, mahulog sa patibong, ayan, oh. May mga consequences lahat ng gagawin mo. Ito rin yung bunga, Empress. So, alam mo na yan, kung maganda yung ginawa mo, itinanim mo dito, maganda aanihin mo. Kung hindi maganda yung ginawa mo dito sa Justice card, may karampatang ano yan. May karampatang consequence. Lahat ng bagay na gagawin natin. So, Justice card is anything na pwede ring may kinalaman sa legal. Like, yung mga court proceedings, mga decision, importanteng decision, mga pirmahan ng kontrata, anything na legal, dadaan sa legal process. Ayan. Okay? Or it could be na naninimbang ka, ina-analyze mo yung dalawang bagay, or pwedeng this is something na related sa kung paano may consider yung dalawang kampo, pakinggan yung both sides nang wala kang kinakampihan, nang hindi ka nagiging biased. Yung totoo lang, yung tama lang. Okay? Ayan yun. Lovers is about commitment. Romantic commitment to sa tingin ko. So, yung iba dito, pwedeng this is marriage or something na, yung kumbaga, mas seryoso. Kasi sabi nga dito meron ditong person na gusto niya ng commitment or kasal long term. Minsan yung lovers, dumarating din tong card na to kapag kailangan mong mamili between dalawang taong mahal mo. So, ayan Capricorn, sana makatulong sa iyo itong reading. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.